Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po muli dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Shout out po lahat sa inyo, sa ating mga channel subscribers, mga followers, mga nagla-like at nagsishare ng ating videos. So hindi na natin hahabaan ito, simulan na natin dahil mahaba po tong article na isinulat dito sa Politico. Si Yusek, PCO at Palace Press Officer Attorney Claire Castro ay mukhang sinagot po ang pagdadrama ng inyong ate kuno ng bayan, si Imee Manotoc, no? At ganun din po si Harry Roque, nagbida-bida na naman. No? Kaya nasasabihin itong sino ba yan ni Sal Panelo. Kasi nagsalita na naman siya tungkol kay Digong. Nako mga kababayan, eto po. Tiyak ito, mukhang kagagalitan na ito. Kagagalitan na ito ng kanyang mga kasamahan. So unahin natin mga kababayan, ito pong ulat sa Politico tungkol sa sinabi ni Yusek Castro diyan sa mga pagdadrama nga ni Imee Manotoc. Enough said. Senate can now craft law after Marcos officials' testimonies on Duterte arrest. Oo. Okay na daw yun. Okay na yung isang hearing lang kasi si Imee Marcos, nagbigay na siya ng initial findings niya. No? Sinasabi niya nga grave abuse ang ginawa ng Administrasyong Marcos, tapos uulit ka pa. Yan din ang sinabi ni E.S. Bersamin dun sa letter niya. That you already gave a comprehensive findings. O comprehensive, ibig sabihin, malalim, masusing pag-aaral na ang ginawa mo. O bakit ngayon hihingi ka pa ng second hearing? Kasi sabi ni Imee, kasi maraming nagtatanong, maraming nag-text sa akin. Sila yun. No? Huwag nilang gamitin ikaw. Ay kasi nagpapagamit ka. Yan ang hirap sa'yo eh. Sausawera ka eh. No? Isa ka ring epal. Ano ka ba, may fear of missing out? O, eto mga kababayan, sabi ni Yusek Castro, enough na yun para makagawa ka na ng batas, no? Kasi sabi mo, in aid of legislation naman, di ba? Ito po, this was how Presidential Communications Office Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro responded to Senator Imee Marcos' appeal for the Palace to reconsider its decision not to allow government officials from the executive branch to take part in the future hearings of the Senate Foreign Relations Committee. Quote, sa kanilang pananaw ay sapat na po ang kanilang mga nasabi. Na ibigay na facts, mga data sa naunang hearing ni Senator Imee Marcos. At iyon po sa tingin po namin ay sapat na po. Considering the fact na nagkaroon na siya ng kanyang preliminary findings. Oh, correct. Hindi po natin masasabi na hindi naman po tinugunan ang mga katanungang kung ito po ay in aid of legislation. So, malamang po ay sapat na po ang mga nasabi ng ating mga cabinet officials para makagawa na po sila ng kanyang batas tungkol po dito. Correct. Kasi nga si Imee Marcos nagpapasulsol. Di ba nga nahuli sa bunganga eh. Marami kasing nagtatanong eh. Marami pang katanungan. May nagtitext nga sa akin, o di ba biruin mo, papatulan mo yung mga yon? Masyado ka kasing paepal. Masyadong lahat pinagbibigyan mo. O ngayon, ano ka? No vote ka na nga sa mga Marcos loyalist supporter. No vote ka pa rin sa mga Duterte. O sino nang boboto sa'yo? Si Imee, o tatlo. Diba? Nakakaasar mga kababayan eh. Eto pa mga kababayan, ang sinasabi ni Imee Marcos, kasi sabi naman ng presidente, hindi naman daw niya ibablock, hindi niya ibaban. Totoo po yun. Naisama po natin yan sa vlog natin kahapon. No? Balita po ng Philstar Global. Sabi ng presidente, hindi ko pipigilan. Bakit biglang lumabas yung kay E.S. Bersamin? Sa aking opinion lang, after a careful review of the consequences of that second hearing will take, it will matter the national security na, yung operations. Tama yung nasasulat doon ni Lucas Bersamin. Even though you're a committee chairman in the foreign relations,
Hindi ka kasama sa National Security Council eh. 'Di ba? Kung sa'yo, for your eyes only. If your name is not on the list of those mga nasa confidential hindi pwede. Nagpipishing si Amy Marcos eh. Sa kakapising niya, ang gusto niya, mapasama ang gobyerno ng kapatid niya. Gusto niyang may mapis siya na mabiblame doon sa kinasipitan ng Tatay Digong niya. Wala na po yun. Tapos na yun. Sabi nga ni Bongo, too late to be a hero yung hearing mo. Tapos na eh. Yung tao nandun na eh. Ano pa ang magagawa mo? Ang gusto mo may managot? Hindi. Ang gusto nila, maibalik si Digong tapos may managot. Ganon din si Panelo. Ang sinabi sa'yo, kwento mo sa lelang mo. So what's the use of conducting another hearing? Nagbigay ka na ng preliminary findings mo. You disgrace your brother's administration. Minasama mo, pinahiya mo ang kapatid mo, 'di ba? Tapos sasabihin mo, poprotektahan ko ang legasiya ng aming pamilya. Gago, ikaw ang sumisira mismo ng legasiya ng pamilya mo. Anong sabi ni Roque? Hindi ko patatawarin ang mga Marcoses. Ang mga Duterte, minions, sila Badoy, minumura kayo dahil sa kagagawa mo, 'di ba? Ito pa ang sinabi ni Yusek Castro on March 31st, Castro reassured that the president will not block government officials from taking part in the Senate investigation. Ayun din po yung nasabi. So on Wednesday, she clarified that there was no decision yet on disallowing government officials from attending the Senate hearing when she made a statement on a press briefing on March 31st. Correct. Gusto ko lang pong liwanagin iyong sinabi po ni Senator Amy Marcos. Natanggap po niya yung letter mula sa opisina ni ES noong March 31st ng gabi. So as of March 31 ng ating press briefing ay wala pa pong nagiging desisyon patungkol po dito. So iyan po ay liliwanagin lang po natin. Correct, kasi ang press briefing ni Yusek Castro is early morning. Siguro mga 10 o'clock yan. Kaso na-receive niya yung letter, gabi na. Nagbago na ang desisyon, 'di ba? She reiterated that the government is not hiding anything with the palace decision to invoke executive privilege. Quote, wala naman pong itinago dahil sapat na po iyong napakahabang oras noong unang hearing pa para masabi po ang dapat na masabi po ng ating mga cabinet officials patungkol po doon sa mga pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Ayan. Walang tinatago. Nung una, binanggit, hindi talaga hahadlangan. Umaga yon. Sa gabi, after careful consideration, after meeting with the National Security Council members, it should stop. The fishing should stop. Yun po yung title ng ating isang vlog. PBBM, pinagbawalan ng mangisda ang ate. Diba? Nangingisda ka lang, Amy, you go fish. Sabi nung amo mong mga Duterte, you go fish. Tingnan natin kung kaya mong banggain ang kapatid mo. Pero, ayun, ang sabi sa'yo, no fishing. Wala kang permit. Ganun po yun dito eh. Bawal kang mag-fish. Bakit? Wala kang permit. Bawal mag-fish. Bakit? High tide. Baka anong mangyari sa'yo? Bawal mag-fish. Bakit? Rough seas. Dito, bawal kang mag-fishing because, baka anong mangyari sa'yo. It is calm water, pero hindi mo alam ang nasa ilalim. Diba? Baka ikaw ang mapatibong Amy Marcos. Ang gusto mo, sundin ang mga udyok ng mga Duterte camp para pamasamain, makakita sila ng butas para i-impeach ang kapatid mo. Yun lang ang hindi mo nakikita. Baka naman, kasama ka sa grupo na gustong ipa-impeach ang kapatid mo. Wala talaga. Wala tayong maaasahan sa kanya, mga kababayan. Now, punta naman tayo dito kay Harry Roque na sobrang epal. Ewan ko lang po kung ito ay sarili niyang desisyon. Okay? Bakit? Dito po sa balita ulit ng Politico, Harry Roque, ICC, unlikely to grant Rody Duterte's provisional release. Ayan, nag-aabogado na naman siya.
sinasabi na nga ni Kaufman, sinasabi na nga ni Digong sa mga supporters nila, as much as possible, refrain from commenting on the case. Itong si Harry Roque, gusto talagang maging parte o frustrated parte, no? Member. Hindi siya naging member Frustrated lawyer siya na hindi kinuha ni Sara Duterte. Kasi bakit? Hindi alam ni Sara Duterte ang purpose niya. Sinabi na niya ang purpose ko dito ay maging abogado ni Tatay Digong. Pero hindi naniniwala si Sara Duterte kasi alam niya, itong si Roque, kukuha lang to ng airtime. Magpapasikat, it will not concentrate on his Tatay Digong's case, kundi what? He will use it for his personal gain. O eto na nga po, nag-aabogado pero hindi naman siya abogado ni Digong. Nako, magagalit nito lalo si Panelo. Huwag mo kasing ipilit ang sarili mo kung ayaw na sa'yo. O ayan, ngayon, lalo lang itong mag-iingay. Ha? Former Duterte spokesperson Harry Roque has doubted, o may doubt na siya, former President chances of securing provisional release from the ICC by citing the tribunal's long history. May history palang ICC of rejecting such motion for those accused of core crimes under the Rome Statute. Ayun palang pinagbabasihan niya. Binasa niya yung history ng ICC tungkol sa pagpapalaya sa mga naaakusado. Oo. Quote, if I have my way, pag sa kanya daw, as soon as it got to the Hague, I will already have a motion to dismiss. I will not even bother with the provisional release. O ayan. Yan, pag siya daw ang naging lawyer, ipapadismiss niya kaagad. Hindi na ako kukuha ng provisional release. Hindi tulad ni Kaufman. O yun, mas magaling pa siya kala kay Kaufman, Sara Duterte. Ba't hindi mo kinuha ito? Ang galing naman pala. Bakit mo binaliwala? Bakit? Roque explained that in the ICC's history, only individuals accused of lesser offenses such as falsification of testimony, destruction of evidence, or witness intimidation had been granted provisional release. So yung crimes against humanities, si Digong, makakakita lang ng araw pag lumabas. Mag-exercise, magja-jogging at magpapaaraw. Binasag ni Roque yung hope ng mga Dutertes minion. Binasag ni Harry Roque yung trip ni Nicholas Kaufman. Ito pa, the only people given provisional release were those accused of offenses related to administration of justice, falsification of testimony, destruction of evidence, threatening witnesses. But the accused themselves of the core crime, look at the court record, denied. O ayan. Si Roque, no? Hindi binigyan ng hope. Pinatay ni Roque yung hope ng mga Duterte minions na magkaroon ng provisional release, Roque. Binuhusan ng tubig, ng malamig na tubig ang mga Duterte minions. Ikaw talaga, Roque. Kaya tama si Panelo Sino ba yan? Kasi bitter si Roque. Hindi siya kinuwang lawyer. Pati si Kaufman, hindi siya kinikilala. Ito po, his supporters have pushed for a motion for provisional release, yung mga Dutertes. But Roque, si Roque, believes such an attempt will be futile. Rather than seeking provisional release, Roque said the best course of action is to immediately file a motion to dismiss the case on jurisdiction grounds. Yun daw po. Mamaya, itutuloy natin yung vlog natin doon kay ICC spokesperson Dr. L. Abdallah. Tungkol dyan sa gusto ring gawin ng lawyer ni Digong na si Nicholas Kaufman about jurisdiction issue. Quote, I will not wait for anything else. File that motion right away. The motion to dismiss on the basis of lack of jurisdiction. Not only for the manner of arrest but also because we withdrew already. And they started the preliminary investigation after 1 year. O ayan tingnan nyo, ang galing ni Roque. Bakit hindi siya dinidinig ni Kaufman? Bakit hindi na kagad nagpapal ng motion to dismiss si Kaufman? Bakit hindi rin gamitin ito ni Sara Duterte, sabihan si Kaufman na, uy, magpal ka na ng motion to dismiss kasi jurisdictional issue pala, tama si Roque. Bakit? Ito siguro mga kadahilanan, opinion ko lang. Una, they don't believe on Harry Roque. Sino ba siya? Di ba, Panelo? Sino ba siya? Pangalawa, they don't trust him.
Hindi ka tiwa-tiwala. Bakit? Fugitive eh. Paano mo paniniwalaan yung isang pugante? O di ba, tumatakas nga yan. Nagsisinungaling. Pangatlo, mga kababayan, he is just there for his own self-interest. Ha? Hindi porket abogado siya, know-it-all na siya. So therefore, paano siya itatrust ni Sarah? Di pagkakatiwalaan niya, yung binabayaran niya pa, di ba? Sa kasi Kaufman, talagang may mga kliyente. Talagang yun ang kaso. Si Roque, ano yung latest na kliyente niya? Sarili niya. Di ba mga kababayan? O yan, naggaling-galingan na naman si Roque. Ha? Kayo talaga Sara Duterte, nagkamali ka ng lead counsel. Dapat si Roque na lang. O di sana naaaksyonan na yung penal mong motion to dismiss because of jurisdictional issue. Okay? So paalala lang, meron po tayong second part nung 43 cases na pinahiya po ni Dr. L. Abdallah ng ICC spokesperson si Pusit, no? Kasi tinatanong niya nasaan daw yung 30,000, no? Paki-suportahan na lang po yung first part, no? At yung second part gagawin natin. Okay? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.